voluntary po silang aalis. Nangako po sila March 31. Hi everyone! Ang mga kababayan natin ay nagtayo ng bahay sa Abad Santos, Manila kahit hindi sa kanila ang lupa. Sa video na ito ay tingnan natin ang mga taong nangaangkin ng lupa nang hindi sa kanila at sila pa ang may ganang magalit. Panoorin natin ang video na ito. Ito ang Abad Santos sa Maynila. Masasabi ko po na hindi na po squatter ang lugar na ito dahil makikita nyo po na simentado at talagang maganda ang materyales na ginamit nila sa kanilang mga bahay. Kailangan na pong kunin ang lugar dahil hindi naman po sa kanila ang lupa at gagamitin na po ito ng may-ari. Pero sa halip na lisanin ng lugar ay sila pa po ang may ganang manakit at magalit sa mga pulis at sa mga demolition team. Pakinggan natin ang sasabihin ni Sheriff dahil matagal na pala silang binigyan ng palugit. Ilang extension na po sila. Meron pa pong plaintiff na offer sa kanila 50,000 kung voluntary po silang aalis. Nangako po sila March 31. Instead po na nag-voluntary sila, nag-file pa po sila ng motion sa court, sa expropriation po. Kaya di-deny naman po ng court. Kaya po nag-proceed na po kami. Ito po ang ginawa ng mga residente ng lugar kung saan ay binato nila ng bote ang mga pulis at demolition team. Delikado po ang ginagawa nila dahil ang mga boteng nabasag po ay pwedeng matapakan ng mga tao. Kayo na nga po ang mali sa pag-angkin ng lupa ng may lupa, kayo pa ang may ganang mambato at magalit. Diyan ako ngayon, pinabunta mo. Natigil lang po ang pambabato nung dumating na po ang SWAT team at umakyat sila sa hagdan. Kinuha ng mga SWAT team ang napakaraming case ng bote na ginagamit ng mga nakatira doon upang ibato sa mga pulis. Dahil doon ay nagkaroon na ng pagkakataon na alisin ang mga yero na nilagay ng mga nakatira doon sa lugar. Ang matindi sa lugar na ito ay hindi na po ito squatter dahil mga desemento na po ang mga bahay at napakagaganda pa. Yung isang bahay pa nga po doon ay makikitang may aircon pa. Paano nangyaring squatter kayo kung di aircon ang mga bahay nyo? At ang matindi pa po nito ay may second floor pa po ang mga bahay dito. Paano kayo naging squatter kung kaya nyo magpagawa ng second floor? Kung sana ay ang pinampagawa nyo ng second floor ay bumili na lang kayo ng maliit na bahay, ay di sana hindi na sayang ang pinampagawa nyo. Matatawag pa bang squatter ang mga nakatira dito? Ang gaganda ng mga bahay nyo. Ang matindi pa po dito ay habang umaakyat ang isang lalaki upang alisin ang mga yero, ay ginamitan ng nakatira doon ng kahoy ang umaakyat na lalaki. Nalaglag ang lalaki at matindi ang kanyang inabot na pinsala. Hoy, tumangay dyan! Hoy, tumigil mo na kayo! Hoy! Pakinggan naman natin itong lalaki at babaeng ito dahil yung mga kasama na nga niya ang nanakit at nagtayo ng bahay sa lupa na hindi naman sa kanila
ay sila pa itong may ganang magalit sa halip na makipag-usap ng mahinahon. May malilibatan, sir. May rights ka. Isang tawag mo, nakikiusap ang mga tao dito, in 2 days, aalis sila, walang tulog. Anong ginawa niyo? Bakit pa yun? Kuya, syempre, kung ikaw ang nasa katayuan, ikaw nakatira dyan, ano mararamdaman mo? Your protection, yourself, your family. Diba? Sir, alam mo naman kung ano yung nangyari dito. Nagkaroon ng sakitan. Oo. Anong Okay. ginawa niyo? Hindi, sir. Hindi kami. Kami. Kaya ako lumastos dito para Makipag-usap sa inyo ng maayos. Tagal na po yung usapan niyo. Kuya, yun na nga. Kailangan extension na po tayo. Nangyari na nga po. Ah. So alam na namin, automatic mangyayari na yan. Wala nang Alam niyo pag-asa. naman po pala. So bigyan mo sila ng 2 days. Okay. O, malis na 2 kayo. days, sir. Malinis na. Nailas Wala po naman sa kami. akin. Hindi nga, sir. Kung may kakayanan ka na makontak kung Oo. sino yung nasa likod niyan. Kuya, Natin, asan ah. ang puso mo? Oo, tayo po Tanongin natin. kita. Asan ang puso Ano mo? nga ba? Okay, tanong ko lang sa'yo. Asan ang puso mo? Sir, unting Asan ang konsiderasyon. pagkatao mo? Kung ikaw may anak na maliit na sanggol, Ano gagawin mo? Kung ang may magulang mo, nag-aaral. senior, May nag-aaral, kasi sir. may dinero. Trabaho lang po, trabaho. Alam kong trabaho, Kuya, sir. lahat tayo may trabaho. Alam natin ang nararamdaman natin. Konting konsiderasyon bilang Pilipino, bilang ano mo kami, kalahi mo kami. Kasi alam mo kung hindi kayo ang magmamando ng pa-stopping yan, tutuloy-tuloy yan eh. Konting pag-stop lang ang hinihingi namin sa inyo. Kasi yung mga matanda magkakaroon ng trauma yan, sir. Oh. Hindi nyo ba naiisip Kasi din nakita yun? yung magulang ko nanginginig na doon. Kaya ako lumabas. Para Hindi rin po ba naisip? Hindi, na sir. naman talaga sa inyo yan. Matagal na po kayo Ayun. pinakalis yan. Fully aware po. alam namin na it's At all the sinantay niyo pa po rights. mangyari. Kaya rin Okay, po it's a government na Sinantay binili na ng mangyari, private. But Wala I naman know that. dapat I know that. I know Wala that. naman po dapat na Overall. full. Yun na nga lang, sir, eh. Dapat na pwersa po. Yun na nga lang, sir. Kung kukunin naman yan, Kung nakikita willing naman kami namin na umalis. maluwag. Nasabi niyo na po Yan. kasi yan sa plaintiff. Kaya, Yeah, Yes, sir. nakinig ka. Ayan, Nakinig ka. sir, may media. opo, opo. May media. Nangangako kami, alis kami niyan, bigyan mo kami ng oras at panahon, Oras sir. sa panahon lang, yun ang hinihili lang. Sir, yun lang, sir. Oo. Iniisip, hindi na namin iniisip yung bahay. Iniisip na lang namin yung magulang namin. Eh, pupuntahin niyo po ang plaintiff. Sige, sir, pakiusap na lang. Yun lang. Kasi Sila- Madali naman yan, sir, eh. Kasi po, wala pong karapatan na ihinto yan. Sige, sir. Kami mismo Ano harap. ang TRO? Kami mismo harap, sir. Hello, attorney? Sa atin pong mga kababayan, naiintindihan ko naman na kailangan nyo po ng matitiran at lahat naman tayo ay ganoon din ang nararamdaman. Pero mali naman po yung magtayo tayo ng bahay nang hindi naman sa atin ang lupa. Paano na lang po kung lahat tayo ay magtatayo ng bahay basta-basta sa isang bakanting lote na merong nagmamay-ari? Kaya po may titulo ang lupa ay upang malaman natin kung sino ang nagmamay-ari nito. Ang masama po kasi dito ay sa mga nakatira sa lugar na ito ay hindi na po sila matatawag na squatter. Tignan nyo po ang bahay. Makikita na pinagkagastusan ng daang-daang libo ang mga bahay na ito. Ibig sabihin ay merong kakayahan sila na magbayad ng bahay kahit sabihin na natin na loan sa Pag-ibig Bank. Ang mga totoong squatter po ay yung mga tagpi-tagpi ng kahoy ang bahay. Lumang kinakalawang na bubong at hindi gawa sa semento. At ang matindi pa po sa mga bahay na itinayo dito sa lugar na ito ay di aircon po na mukhang marami po silang pangbayad ng kuryente. Yun nga pong babae at lalaking nagsalita kanina ay hindi mukhang squatter. Ang squatter po ay payat at malnourished. Ito pong dalawang ito ay mukhang malusog at blondie pa nga ang buhok. Ganyan po ba ang squatter ngayon? Mukhang masagana ang buhay? Minsan, naiisip ko, ay may pag-asa pa ba ang bansang ito? Dahil sa dami ng korupsyon sa bansang ito, ay mukhang pansarili na lang ang iniisip ng bawat Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Joe.